Gaano ba karami tayo, Chairman, dyan sa Europe? Mga members po ng DDS Europe International. Across Europe po yan. Inabot na kami ng mga 1,000, mga ganon, 1,000. So, aside from the families, yung mga membro lang, 1,000 na. So, they are just waiting po, kasi hindi na masyado active ngayon nung nawala si President Duterte, pero nanahimik lang kami hanggat may bagong pagsibol ng buwan o na pagsibol ng araw. May mga, Chairman, bago ko ibigay kay partner Adma Rambola, may mga panawagan ngayon na tumakbo si dating Pangulong Digong bilang senador sa 2025 midterm elections. Ano ba ang stand dyan ng inyo pong grupo? Ay, all out support kami kay Tatay Digong. Kasi nakikita namin ang kanyang performance during his presidency. So, lahat kami dito sa Europe at ibang bansa ay suportado ang dating presidente. Siguro sa aking paningin, landslide victory ni Tatay Digong sa coming election. Queenie, kamusta dyan sa Paris, France? At may mga bali-balita dito sa Pilipinas na nakapasok na raw yung ICC. Anong stand dito ng mga supporters ni former President Duterte? Well, una sa lahat, Happy New Year to all the viewers and to the SMNI. Ang aming kakampi, no, ng taong bayan, only the SMNI. About naman sa ICC, medyo habang nakaraos kami ng maayos sa aming New Year's celebration, in the other hand, malungkot dahil sa balitang ito, itong nakapasok na ICC. Dahil ang ating pamahalaan, walang solid na panindigan doon sa kanilang binitawan na salita noon na walang karapatan ang ICC. Wala na siyang karapatan sa ating bansa, no, dahil hindi tayo miyembro. Ngunit, ini-entertain ito ngayon. So, para sa amin, mga supporters ni FPRRD, dahil nagustuhan namin ang performance niya, ano ba talaga ang stand ng ICC? Mabuti na yung magkalinawan na lang tayo. Magkaliwanagan. Hindi yung ganito ang balita ngayon, tapos after, babawiin. So, mabuti na yung maging honest tayo kung ano ba talagang stand ng ating pamahalaan ngayon. So, masakit ba sa inyo ng mga supporters ang ganong balita? Masakit na masakit, MJ. Sobrang masakit kasi kung tatanungin kami dito, you know, sa ngayon, we feel the absence of the president who was both makamasa and patriotic, no? And this is something we miss so much from FPRRD. Filipino people are people he loves. So we miss what he started to ensure safety wherever we go, to decrease the criminality, the criminal activity rather, and drug use in the country. Lahat ito na miss namin. And we miss the president who has bravery to comfort the oligarchs, you know, and genuinely cares for the Filipino people. And lastly, of course, no, ibibigay ko sa mga kasama ko ang iba dahil hindi ko maisa-isa na dahil sa sobrang miss namin sa kanya. And lastly, we really missed his sense of humor. You know, yung mga jokes niya na pag napanood namin at nakikinig sa telebisyon, imposibleng hindi kami matatawa. So, lahat ito, na-miss namin. Lahat ito na-miss namin. So, bilang naniniwala sa kanya, masakit sa amin yung pagpasok ng ICC ngayon. So, abangan natin kung ito ay aksipin ng ating pamahalaan, makikita nila ang suporta na nanahimik ng mga DDS before. Thank you, Ma'am
Kay Ma'am Grace naman, kayo ba ay updated sa mga ganap dito sa Pilipinas? And ano ba ang, kasi magdadalawang taon na ba ang ating bagong administration, ang kanilang slogan noong panahon ng kampanya ay Uniteam. Kayo po, dyan sa inyo pong grupo, yung pagkakaisa na ipinangako noon para tugunan itong mga pangangailangan pa, ipagpatuloy yung mga nasumulan ng mga magagandang mga proyekto. Ito ba ay naramdaman ninyo kahit nasa malayo kayong lugar dyan po sa Europa o kahit man na ikukwento ninyong mga kamag-anak dito po sa Pilipinas? Happy New Year, people. The Unity Team resonated with us. Para nakikiisa ang buong Europa, mga OFW, migrant communities sa Unity Team. Naniniwala pa rin kami ng Unity Team actually. Pero naintindihan namin na may mga personal interest yung ibang politiko, may mga taong nagbabalak na biakin ang pagkakaisa ng gobyerno, at may mga tuloy pa rin yung aspiration na i-confront nga, tunggaliin yung mga gustong masira ang unity ng government. Aware kami sa ganong pangyayari, so mahirap ipaliwanag sa mga network. DDS is a network development, iyan. It's beyond government, it's with any government, gusto namin mag-cooperate. Pero aware din kami na may mga sitwasyon, may mga kondisyon na kailangang pag-aralan muna bago magbitin ng salita at maggawa ng mga posisyon. So sa ngayon, pinag-aralan namin mga sitwasyon regarding ICC, nasa Netherlands ako. Kung ano man ang gagawin ng ating gobyerno, it's up to them, we respect them, pero handa kaming tumugon at gumawa ng contrary akbang, lalo na rito sa Netherlands dahil sa ginagawa nila for ICC. Si PRRD naman, suporta kami sa panawagan niya na buksan ng mga libro ng Kongreso. Kasi tingin namin, iyon ang nangungunang issue ngayon na kailangan gusto ng mga kaaway ng gobyerno na ilihis. Gusto nila, they want to divert the issues. So, malinaw ang mga personal interest ng mga tao, ng mga politiko sa gobyerno. Pero yung pagkakaisa ng government, parang, although maraming mga question, individual na mga doubts, pero nanatili pa rin yung paniniwala na ang government can survive this, lahat-lahat tayo.